Hiwag! Please, maawa ka! Mahigpit na niyakap ni Elena ang kanyang may umbok na tiyan. Puno siya ng takot habang unti-unting umatras papunta sa sulok ng dingding. Maawa ka! Maawa ka! Pakawalan mo kami ng anak ko! Nanginginig niyang pagmamakaawa. Napangisi naman si Vanessa. Awa? Sorry, wala ako niyan eh. Tugon nito na tila isang babaeng hayok na saktan siya. Hindi na mapigilan pa ni Elena ang mapaiyak dahil sa takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang sanggol sa sinapupunan niya. Si Vanessa ay kaibigan niya na siyang traidor pala sa kanya sa huli. At may lihim na pagtingin sa kanyang asawa. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Matagal tayong naging magkaibigan. Bakit kailangan mo akong saktan ng ganito? Wala nga, pero salot ka. Hadlang ka sa amin ni Adrian. I love him and you know that, right? Galit na sigaw ni Vanessa. Umiling si Elena. No, hindi ko alam. At isa pa kung alam kong mahal mo siya, ako ang kusang lalayo sa kanya. Pipigilan ko rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Napangisi si Vanessa. Pero heto ka, buntis dahil sa kaharutan mo. Ano pang hinihintay nyo? Hawakan nyo na ang babaeng yan. Utos nito sa mga tauhan. Sa isang kumpas ng kamay nito ay kaagad na sumugod ang dalawang bodyguard at hinawakan si Elena. Itinali ng mahigpit ang kanyang kamay at paa at saka siya isinakay sa isang stretcher. Kahit anong pagpalag niya ay wala siyang magawa dahil mas di hamak na mas malakas ang dalawang lalaki kumpara sa kaniya. Unti-unti niyang naramdaman ang sakit at kirot sa kanyang tiyan na tila ba ramdam ng baby niya ang panganib na mangyayari. Patuloy na umaagos ang luha sa kaniyang mga mata habang humihikbi. Hindi niya maiwasang magsalita at humiling. Adrian, tulungan mo ako. Tulungan mo ang anak natin. Mapait na tumawa si Vanessa. Huwag ka nang mangarap. Napilitan lang si Adrian na magpakasal sa iyo dahil sa isang gabing nangyari sa inyo. Hindi mo ba nararamdaman kung gaano siya galit sa iyo dahil sa isang gabing nangyari sa inyo? Tigilan mo na yan. Dahil hindi ka niya sasagipin. Kung alam ko lang na maling kwarto ang papasukin ni Adrian, hindi ko na sana tinuloy ang plano ko noon. Ikaw ang naglagay ng gamot sa inumin niya? Kung ganon, plano mo lahat ng yon para sa'yo? Tama ka. Pero pumalpak dahil sa pagiging epal mo. Isang matinding kirot sa tiyan ang naramdaman ni Elena, kaya't nagdilim ang kanyang paningin sa sobrang sakit. Ngayon ay napagtagpi-tagpi na niya kung paano nangyari. 8 buwan ago ang nangyari sa kanila ni Adrian. Napakasama mo, Vanessa. Hindi ko inakalang magagawa mo yon. Lahat ng ito sa akin. Ano ngayon kung ganun nga ang ginawa ko? Ngayon, hawak kita sa kamay ko. Kung mabubuhay ka o mamamatay, ako ang magdedesisyon. Para sa akin si Adrian. At sa tulong ng anak nyo, makakapagpakasal ako sa kanya at magiging isang Mistress Valencia. At kung sino man ang hahadlang sa akin, ay tiyak na mamamatay. Mahigpit na nagingit-ngit si Vanessa at ang kanyang muka ay nagmistulang halimaw. Si Elena naman ay nakaramdam ng matinding takot at malamig na pawis sa kaniyang likuran. Maawa ka naman! 8 buwan pa lang ang bata sa tiyan ko. Hindi ko na kayang maghintay. Nagkunwari akong buntis at umarte ng napakatagal sa harapan ni Adrian. Hindi ko kayang sayangin ang lahat ng ito. Ngayon ang inaasahang petsa ng kapanganakan ko. Kailangan makita ni Madam Celeste ang bata para pumayag siya sa kasal namin ni Adrian. Tukoy nito sa mommy ni Adrian. Kasal pa kami, kaya't paano kayo maikakasal? Paglaban ni Elena. At may malamig na ngiti sa kanyang mga mata. Naisip ni Vanessa na ang mga patay ay hindi makakapagsabi ng totoo. Kung sakaling mamatay si Elena dahil sa matinding pagdurugo, mas mabuti na iyon. At hindi na niya kailangang maghanap ng taong mag-aasikaso nito. Kapag namatay si Elena, ang tunay na anak ni Adrian ang siyang magmamana ng lahat-lahat ng yaman ng mga Valencia. At siya ang ina ang kikilalaning mami ng bata. Kaya't sa kanya rin mapupunta lahat ng yaman. Ang matinding kirot sa tiyan ni Elena ay lumala ng lumala. Nangitim ang buong mukha niya, nanginginig ang buong katawan niya, at ang sahig ay natalsikan na ng dugo mula sa kanyang pagkababae. Wala na siyang lakas para magsalita. Kinagat niya ng mahigpit ang kanyang labi habang ang kanyang kamalayan ay unti-unting lumalabo.
Mawawala na ba siya sa mundo? Ang kanyang anak, hindi pa siya isinisilang. Adrian, sasaan ka ba? Kung nalaman mong mamamatay kami ng anak mo, malulungkot ka ba? Tanong niya sa kanyang isipan. Sayang, hindi mo man lang nalaman na may anak ako sa'yo. Paano nga ba malalaman ni Adrian? Gayong simula nang ikasal sila ay hindi na ito nagpakita pa sa kaniya. Tuluyan itong nawala na parang bula at tanging isang katulong lamang ang kasama niya sa bahay. Dahan-dahang pumikit si Elena at tuluyang nawalan ng malay. Nagmamadali naman si Vanessa na dinala si Elena sa hospital. Ang doktor naman na kanyang sinuhulan ay nag-aalala nang makita ang kondisyon ni Elena. She's bleeding. Nasa kritikal na siya na kalagayan. Bata lang ba ang gusto mong iligtas? Paano naman ang babae? Tanong ng doktor. I don't care about her. Gawin mo kung ano ang inuutos ko sa'yo. Ang bata lang ang siyang iligtas mo. Nagpakita ng pag-aalangan ang doktor. Pero ayokong masangkot sa kasong pagpatay, sagot nito. Narito sa bank account na ito ang 1,000,000 piso. Kung mananahimik ka, tiyak na walang makakaalam. Inilagay ni Vanessa ang bank card sa bulsa ng doktor. Saglit na napaisip ang doktor. Hindi biro ang ganoon kalaking halaga ng pera. Kaya naman bumalik na ito sa delivery room kung saan naroon si Elena. Ilang minuto lang ang nakalipas. Maririnig na ang malakas na iyak ng sanggol. Isang sanggol na lalaki ang ibinigay ng doktor kay Vanessa. Hindi kinaya ng ina ng sanggol. Wala na siya. May lungkot na sambit ng doktor. Ngumiti si Vanessa at huminga ng malalim. That's good news. Wala na akong iba pang problema. Papalayo na si Vanessa nang biglang hinila ng doktor ang kanyang braso. Pero ang katawan ng babae, paano? Ako ang mag-aasikaso sa pagtapon ng katawan niya. Magpapadala ako ng tauhan dito para kunin ang bangkay niya. Sagot ni Vanessa at walang pag-aalinlangan itong umalis. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumakbo palabas ang isang nurse at hinila ang doktor pabalik sa loob ng delivery room. Doktor, tingnan niyo po! Mukhang nawalan lang ng malay ang babae at ngayon ay nagigising na. Bukod dito, mukhang may isa pang sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Nagulat ang doktor sa kanyang narinig. Tulungan mo akong iligtas ang babaeng ito at ang isa pang sanggol. Sambit ng doktor dahil hindi rin kakayanin ng konsensya niya kung sakaling mamatay ito sa kanyang kamay. Makalipas ang 6 na taon. Let's all welcome our new doctor mula sa Canada. Salubong ng direktor kay Elena. Everyone, meet Dr. Elena Gomez. Nagpalakpakan ang mga nurses, doctors at staff ng hospital habang si Elena ay tipid lamang na nakangiti sa kanila. Thank you, Director Harold, tugon ni Elena. Napatingin si Elena sa kabuuan ng pangalan ng hospital. 6 years ago, sa hospital na ito niya, naranasan ang pinakamasaklap na bangungot na kaniyang naranasan at ngayon, sa hospital na rin na ito siya magsisimula upang muling bumangon. Matapos ang pa-welcome greeting sa kaniya, ay dumiretso na si Elena sa kaniyang opisina. Wala siyang plano na magpahinga kaagad. Gusto niyang magtrabaho at makatulong kaagad sa mga taong nangangailangan ng tulong niya. Samantala, habang siya ay nasa opisina, isang lalaki naman ang dali-daling isinugod ang kanyang anak na wala ng malay. Pagkababa pa lamang ni Adrian Valencia mula sa kanyang mamahaling sasakyan, ay kaagad silang sinalubong ng may-ari ng ospital, si Director Harold na nagmadaling lumapit sa kanila. Halata sa mukha ni Director Harold na nagmadaling lumapit sa kanila. Ang pagkabalisa at pagbibigay galang habang humarap sa kanila. Alam niyang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malalaking komplikasyon sa kaniyang karera at sa ospital na kaniyang pinamamahalaan. Kilala kasi ang pamilyang Valencia sa kanilang napakalaking yaman at malawak na impluensya, kaya't ang kanilang pagdating ay hindi maaaring balewalain ng sinuman sa hospital. Who's the director of the hospital? Ilabas niyo ang pinakamagaling na doktor dito! Iligtas niyo ang anak ko! Sigaw ni Adrian Valencia, puno ng pag-aalala at desperasyon habang mahigpit na hawak ang kaniyang anak na nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong ospital. Animoy utos na hindi maaaring ipagsawalang bahala. Ano pong nangyari sa anak niyo, sir? Tanong ni Director Harold, may bahid ng kaba ang kanyang tinig. I don't know. Bigla na lang siyang nahirapang huminga. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Ang galit at takot ay nagpapataas ng boses ni Adrian.
Kitang-kita ang tensyon sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba para sa kalagayan ng kanyang anak. Ganun po ba? Kung ganun ay hayaan niyong tawagin ko ang pinakamagaling naming doktor. Mabilis na sagot ni Director Harold. Ang pagiging maagap at takot sa galit ng bilyonaryo ay kitang-kita. Bilisan mo, sigaw ni Adrian. Hindi niya magawang tumanggi o mag-alinlangan sa anumang kailangan ng pamilyang ito. Alam niyang ang anumang pagkukulang ay maaaring magdulot ng matinding pinsala, hindi lamang sa kanya kundi sa buong ospital. Sa gabing iyon, maraming doktor ang naka-duty sa ospital. Subalit, hindi lahat ay may lakas ng loob na humarap sa isang tulad ni Adrian Valencia. Ang kanyang reputasyon bilang isang maimpluwensyang tao ay nagdudulot ng takot at kaba sa mga tao sa paligid niya. Dahil alam nilang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng masamang kahihinatnan, hindi lamang para sa kanilang trabaho, kundi pati na rin sa kanilang seguridad. Sa kagustuhan na maibigay ang pinakamahusay na doktor, nagmamadaling nagpasya si Director Harold na tawagin ang doktor na kakapasok lamang sa kanyang opisina. Babaeng hindi niya alam na may nakaraan sa pamilya Valencia. Si Dr. Elena Gomez. Hindi niya alam na sa loob ng 6 na taon, ang babaeng akala ng lahat ay patay na, ay naging isang mahusay na doktor. At higit sa lahat, hindi niya alam na ang lalaking ngayon ay desperadong humihingi ng tulong para sa kaniyang anak. Ay ang lalaking minsang tinawag ni Elena na kanyang asawa, si Adrian Valencia. Sa kagustuhan na maibigay ang pinakamahusay na doktor para sa sitwasyong ito, agad na nagtungo si Director Harold sa opisina ng bagong doktor sa kanilang ospital, si Dr. Elena Gomez. Isa si Dr. Gomez sa mga kinikilala sa larangan ng medisina, hindi lamang sa kanyang kahusayan, kundi pati na rin sa kanyang pagiging maingat sa bawat operasyon. Pagpasok sa opisina ni Elena ay kaagad na nagsalita ang direktor. Dr. Gomez, kailangan ko ang tulong mo. Mayroong batang isinugod dito sa ospital na kailangan kaagad masuri. Kasalukuyang naka-face mask si Elena at nakaipit ang kanyang buhok habang tinitingnan ang patient's record. Nasaan siya? Tanong ni Elena at kaagad na tumayo sa kalumabas ng opisina. Nang makarating sila sa main hallway ay tila gusto na niyang umatras habang papalapit siya sa isang figura na sobrang pamilyar sa kanya. Sir Adrian, this is Dr. Gomez. Siya ang pinakamagaling naming doktor. At siya ang susuri sa kondisyon ng anak niyo, sambit ni Director Harold. Nakatitig sa kanya ngayon si Adrian. Kitang-kita niya ang galit at takot sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Suriin mo na siya ngayon din. Malamig nitong utos. Ngunit si Elena ay tila na estatwa. Hindi dahil sa na-miss niya si Adrian, kundi dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya ngayon. Ano? Tutunga nga ka na lang ba riyan? Sigaw nitong muli, dahilan kung bakit natauhan siya. I'm sorry, but I can't check your child. Biglang sumama ang pakiramdam ko. And I don't think I can help you. Lakas loob na tugon ni Elena. Ang lahat ng tao na nasa main hallway ay tila nagulat sa naging sagot ni Elena. Tumindi ang tensyon sa paligid. Ngunit kay Adrian, mas nanaig sa kanya ang isang pamilyar na boses ng babaeng minsan niyang minahal. Are you fucking kidding me? Isa kang doktor. Trabaho mo ang tingnan at alamin ang sakit ng bawat pasyenteng darating sa hospital na to. Gustong mapangisi ni Elena dahil sa sinabi ni Adrian. 6 years ago, kinailangan niya ang tulong ni Adrian ngunit wala ito. Mukhang karma hits him now dahil ito naman ang may kailangan ng tulong niya. Gaya ng sabi ko, I'm not feeling well. Marami namang doktor dyan na sa tingin ko ay mas magaling kaysa sa akin. Lakas loob na tugon muli ni Elena. Sa totoo lang, kaya malakas ang loob niya ay dahil naka-face mask siya. At ibang apelyido na ang kanyang dinadala, apelyido, ng kanyang ina noong dalaga pa ito. But the director said, you are the best doctor na mayroon ang hospital na to. In that case, mali ba siya? O ako ang maling ospital na napuntahan? Napatingin tuloy si Elena sa direktor, na ngayon ay tila namumutla dahil sa takot kay Adrian. Doktora Gomez, huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon, pagmamakaawa ni Director Harold sa kaniya. Ayokong masira ang ospital na to, dagdag pa nito. Napabuntong hininga si Elena.
Sige po. Humarap muli si Elena kay Adrian. Nasaan ba ang anak mo? Tanong ni Elena, saka siya napakuyom ng kamao. Naiisip niya ngayon na talaga palang nagtagumpay si Vanessa na makuha si Adrian. Ngunit ang pinagtataka niya, kaninong sanggol ang ipinakilala ni Vanessa kay Adrian gayong nasa kanya, naman ang tunay nitong anak. Nasa emergency room siya at binabantayan na ng mga nurse, sambit ni Director Harold. Mabilis na tumalikod si Elena at kasunod niya sa kanyang likuran si Adrian. Pagpasok niya ng emergency room ay kaagad na tinungo niya ang hospital bed kung nasaan ang bata. Kaagad na napaawang ang labi niya nang makita ito. Maximus? Tawag niya sa batang nakahiga. Who's Maximus? Biglang tanong ni Adrian. He's Luke, my son. Nanlaki ang kanyang mga mata. Luke? Pag-ulit niya sa pangalan ng bata. Naguluhan si Elena. Kamukhang kamukha ito ni Maximus, ang anak niya. Paanong nangyari na magkamukha ang anak nila ni Adrian? Ano? Tatayo ka na lang ba riyan? Tingnan mo na ang kalagayan niya. Sigaw muli ni Adrian. Kahit naguguluhan ay biglang nataranta si Elena at kaagad na sinuri ang bata habang ang kaniyang puso ay sobrang bilis ng pagtibok. Ngayon ay nakikita niya ang kamukha ng anak niya. Hindi niya lubos maisip kung paano nangyari yon. O baka naman kambal ang anak niya? How's his breathing? Is he alright? Tanong ni Adrian. As of now, kailangan siyang i-admit dahil mababa ang heart rate niya. Hindi ko pa masasabi ang tunay niyang kalagayan. Kailangan muna siyang kuhaan ng mga laboratory test, tugon ni Elena. Habang hindi na aalis ang kanyang paningin sa bata. Admit him now, utos ni Adrian. Mabilis namang inasikaso ng mga nurse ang bata at dinala sa private room. Si Luke, ilang taon na siya? Biglang tanong ni Elena kay Adrian. Napakunot naman ng noo si Adrian. He's 6 years old. Why? Napailing si Elena. Kailangan ko lang malaman para sa record niya. Aalis na sana si Elena nang biglang hawakan ni Adrian ang braso niya. Sandali lang, sambit nito. Mas bumilis tuloy ang tibok ng puso ni Elena dahil baka nakilala na siya ni Adrian. Bakit? May kailangan ka pa ba? Pilit na inayos ni Elena ang kanyang pananalita. I just want to know, do you know me? Tumango si Elena. Sino bang hindi makakakilala sa'yo? Isa ka sa mga bilyonaryo ng bansa. Napasingkit ang mga mata ni Adrian dahil sa sinagot ni Elena. Kilala mo ako dahil sa katayuan ko, pero hindi mo ako kilala ng personal? Umiling si Elena. No, I don't know you personally. Tumango si Adrian saka nakapamulsa na tinitigan siya. Sorry, I just thought na parang kilala kita. Sambit ni Adrian bago siya nito iwan. Naiwan si Elena na napakuyom ng kamao at tila nabunutan ng tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit may isang posibilidad na patuloy na tumatakbo sa kaniyang isipan. Mabilis niyang nilisan ang hospital at umuwi sa kaniyang bahay. Mommy, you came home early! Salubong ni Maximus sa kaniya at niyakap siya nito. Nakasuot pa ito ng uniforme sa school at mukhang kauuwi lang din nito. Where's your mamala? Tanong ni Elena sa kaniyang anak. Sa kusina po. She's cooking our lunch. Tumango si Elena at ginulo ang buhok ni Maximus. Dito ka lang Mag-uusap lang muna kami ng mamala mo. Okay, Mami. Nagtungo na si Elena sa kusina at doon ay naabutan niyang nagluluto nga si Cynthia. Siyang taong tumulong sa kaniya noon. Siya rin ang doktor na nagpaanak sa kanya, 6 na taon na ang nakalipas. Tita Cynthia, tawag niya upang makuha ang atensyon nito. Oh, nariyan ka na pala, Elena? Halika at tikman mo itong niluluto ko. Kung tama na ba ang lasa? Nakangiting sambit ng ginang. Tita Cynthia, 6 years ago, isang sanggol lang ba ang ipinanganak ko? Diretsong tanong ni Elena. Nahinto ang ginang sa kanyang ginagawa at ipinunas ang kanyang kamay bago humarap muli kay Elena. Anong ibig mong sabihin, Elena? Tanong nito at tila bakas ang biglaang pamumutla ng mukha nito. Be honest with me, Tita Cynthia. Nangilid ang luha sa mga mata ni Elena. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo sa pagliligtas mo sa akin at kay Maximus. Pero Tita Cynthia, isa lang ba talaga ang anak ko? Tinanggal ng ginang ang suot niyang apron. At tila nanginginig ang mga daliri nito dahil sa mga tanong ni Elena. Elena, bakit mo naman biglang naitanong ang bagay na yan?
Akala ko ba ay mag-let go and move on na tayo sa nangyari noon? As long as okay kayo ni Maximus. Oo nga po, nasabi ko ang bagay na yan. Pero tita, I saw a kid who really looks like Maximus. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ano? Saan mo naman nakita? Baka kamukha lang? Tarantang tanong ng ginang. Hindi siya basta kamukha lang ni Maximus. As in, para silang kambal. And take note, that child is Adrian's son. Kaya please lang, Tita Cynthia, gusto kong malaman mula sa'yo. Kambal ba ang anak ko? Hindi naman na siguro importante kung kambal ang anak mo. Ang mahalaga, ligtas ka at ang isa mo pang anak. So, kambal nga ang anak ko? Hindi mapigilan ni Elena ang mapasigaw at tuluyan ng tumulo ang kanyang luha. Tita Cynthia, what have you done? Bakit tinago mo sa akin to? Natakot ako, Elena. Si Vanessa. Alam mo naman kung gaano siya kagigil na mawala ka sa buhay nila. Sa buhay ni Adrian. Gusto kong marinig kung ano ang totoong nangyari. Paanong napunta kay Adrian ang isa ko pang anak? Naluluhang tanong ni Elena. Hinawakan ng ginang ang kamay ni Elena at dinala ito sa upuan upang magkaharap sila ng maayos. Ang isang bata ay dinala ni Vanessa noong nawalan kang malay. Ang akala niya ay patay ka na at iyon din na akala ko. Pero miracle happened. Buhay ka at may isang sanggol pa. Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan ka, kaya ipinatakas kita sa nurse ko. At sinabi ko na lamang kay Vanessa na naidispatsa ko na ang katawan mo. 3 buwan kang walang malay dahil sa dami ng dugo na nawala sa'yo, habang si Maximus ay nasa NICU dahil kulang pa siya sa buwan ng inilabas mo. Sa inyo ring mag-ina napunta ang 1 milyon na bayad ni Vanessa sa akin dahil wala naman akong ganoong kalaking halaga para bayaran ang hospital bill nyo sa Canada. Patawarin mo sana ako, Elena. Naluha na rin ang ginang. At hindi na mapigilan nitong yakapin si Elena. Sa loob ng 6 na taon, ay itinuring niyang anak si Elena at apo si Maximus. Napamahal na sa kanya ang dalawa, kaya't ginawa niya ang lahat upang matulungan si Elena na makabangon muli, kaya nga naging doktor din si Elena. At hindi lang basta doktor, kundi isang mahusay at kilalang doktor sa Canada. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Masaya ako, and at the same time ay nalulungkot at nagagalit ako. Bakit? Bakit kailangang mangyari sa akin lahat ng yon? Ang anak ko, si Luke. 6 na taon ko siyang hindi nakasama. Sa tingin ko ay mas mabuti na yon. At least, hindi ka na hinanap pa ni Vanessa. Hindi na napahamak pa si Maximus. Tama ka, Tita Cynthia. Ngayon, ang gusto ko na lang ay mayakap ko siya at makilala niya ako bilang ina niya. Malalaman ni Vanessa na buhay ka kapag nagkataon. Baka malagay na naman sa alanganin ang buhay niyo ni Maximus. Napakuyom ng kamao si Elena. Hindi ko hahayaan na masaktan niya ako o kahit ang isa sa mga anak ko. Galit niya ang wika. Kung noon ay nakaya niya akong saktan, hindi na ngayon dahil kayang-kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko kahit pa kay Adrian. Oh, sige. Susuportahan kita. Tutulungan kita. Ngunit mag-iingat ka Masyadong delikado itong papasukin mo. Opo, Tita Cynthia. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin at sa pagsabi po sa akin ng katotohanan. Bigla ay tumunog ang cellphone ni Elena, hudyat na mayroong tumatawag. Nang kunin niya ang cellphone at tingnan ang screen, nanlaki ang kanyang mga mata. Unknown number. Saglit siyang nag-atubili bago niya tuluyang sinagot ang tawag. Hello? Ilang segundo siyang walang narinig sa kabilang linya. Hanggang sa isang batang boses ang mahinang nagsalita. Mommy! Nahinto ang ginang sa kanyang ginagawa at ipinunas ang kanyang kamay bago humarap muli kay Elena. Anong ibig mong sabihin, Elena? Tanong nito at tila bakas ang biglaang pamumutla ng mukha nito. Be honest with me, Tita Cynthia. Nangilid. Ang luha sa mga mata ni Elena. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo sa pagliligtas mo sa akin at kay Maximus. Pero Tita Cynthia, isa lang ba talaga ang anak ko? Tinanggal ng ginang ang suot niyang apron at tila nanginginig ang mga daliri nito dahil sa mga tanong ni Elena. Elena, bakit mo naman biglang naitanong ang bagay na yan? Akala ko ba ay mag-let go and move on na tayo sa nangyari noon? As long as okay kayo ni Maximus. Oo nga po.
Nasabi ko ang bagay na yan, pero tita, I saw a kid who really looks like Maximus. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ano? Saan mo naman nakita? Baka kamukha lang? Tarantang tanong ng ginang. Hindi siya basta kamukha lang ni Maximus. As in, para silang kambal. And take note, that child is Adrian's son. Kaya please lang, Tita Cynthia. Gusto kong malaman mula sa'yo. Kambal ba ang anak ko? Hindi naman na siguro importante kung kambal ang anak mo. Ang mahalaga, ligtas ka at ang isa mo pang anak. So, kambal nga ang anak ko? Hindi mapigilan ni Elena ang mapasigaw at tuluyan ng tumulo ang kanyang luha. Tita Cynthia, what have you done? Bakit tinago mo sa akin to? Nanatakot ako, Elena. Si Vanessa. Alam mo naman kung gaano siya kagigil na mawala ka sa buhay nila, sa buhay ni Adrian. Gusto kong marinig kung ano ang totoong nangyari. Paanong napunta kay Adrian ang isa ko pang anak? Naluluhang tanong ni Elena. Hinawakan ng ginang ang kamay ni Elena at dinala ito sa upuan upang magkaharap sila ng maayos. Ang isang bata ay dinala ni Vanessa noong nawalan kang malay. Ang akala niya ay patay ka na at iyon din ang akala ko. Pero miracle happened. Buhay ka at may isang sanggol pa. Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan ka, kaya ipinatakas kita sa nurse ko at sinabi ko na lamang kay Vanessa na naidispatsa ko na ang katawan mo. 3 buwan kang walang malay dahil sa maraming dugo ang nawala sa'yo. Habang si Maximus ay nasa NICU dahil kulang pa siya sa buwan nang inilabas mo. Sa inyo ring mag-ina napunta ang 1 milyon na bayad ni Vanessa sa akin dahil wala naman akong ganoong kalaking halaga para bayaran ang hospital bill niyo sa Canada. Patawarin mo sana ako, Elena. Naluha na rin ang ginang at hindi na mapigilan nito ang yakapin si Elena. Sa loob ng 6 na taon ay itinuring niyang anak si Elena at apo si Maximus. Napamahal na sa kaniya ang dalawa. Kaya't ginawa niya ang lahat upang matulungan si Elena na makabangon muli. Kaya nga naging doktor din si Elena at hindi lang basta doktor, kundi isang mahusay at kilalang doktor sa Canada. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Masaya ako, at the same time ay nalulungkot at nagagalit ako. Bakit kailangan mangyari sa akin lahat ng yun? Ang anak ko, si Luke, 6 na taon ko siyang hindi nakasama. Sa tingin ko ay mas mabuti na yon. At least hindi ka na hinanap pa ni Vanessa, hindi na napahamak pa si Maximus. Tama ka, Tita Cynthia. Ngayon, ang gusto ko na lang ay mayakap ko siya at makilala niya ako bilang ina niya. Natigilan ang ginang. Malalaman ni Vanessa na buhay ka. Kapag nagkataon, baka malagay na naman sa alanganin ang buhay niyo ni Maximus. Napakuyom ng kamao si Elena. Hindi ko hahayaan na masaktan niya ako o kahit ang isa sa mga anak ko. Galit niyang wika. Kung noon ay nakaya niya akong saktan, hindi na ngayon dahil kayang-kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Kahit pa kay Adrian. O sige, susuportahan kita. Tutulungan kita. Ngunit mag-iingat ka ah. Masyadong delikado itong papasukin mo. Opo, Tita Cynthia. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin at sa pagsabi po sa akin ng katotohanan. Bigla ay tumunog ang cellphone ni Elena, hudyat na mayroong tumatawag. Nang kunin niya ang cellphone at tingnan ang screen, nanlaki ang kanyang mga mata. Tiningnan niya kung sino yon at nakita niya ang registered number ni Director Harold. Mukhang kailangan ka na muli sa hospital, sambit ni Tita Cynthia. Sinagot naman ni Elena ang tawag. Doktora Gomez, where are you? Tanong ni Director Harold mula sa kabilang linya. It's my break time at umuwi lang po ako saglit sa bahay. Bakit po? May problema po ba? Pwede bang bumalik ka na ngayon dito sa ospital? Mr. Valencia wants to see you. At naroon siya sa opisina mo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ha? Bakit niyo po siya hinayaang makapasok sa opisina ko? Reklamo ni Elena. Hindi ko siya kayang pigilan o hindian man lang. Kaya bumalik ka na ngayon din. Bilisan mo! Ibinabana ni Elena ang tawag. Si Adrian, nasa opisina ko raw. Kinakabahang sambit ni Elena. Naku, baka mamaya ay malaman niya kaagad kung sino ka. Gulat at medyo nababahalang sambit ng ginang. Hindi naman siguro, unless pakialaman niya ang mga gamit ko roon. Then, go. Huwag mo munang ipaalam na buhay ka. Sige po, Tita Cynthia. Kayo na po muna ang bahala kay Maximus.
Dahil sa mga susunod na araw, ay mukhang sa hospital, ako mananatili upang bantayan si Luke. Sige, ako na ang bahalang magpaliwanag kay Maximus. Mabilis na nilisan ni Elena ang kanilang bahay at nagtungo sa hospital. Pagpasok niya pa lamang sa entrance, ay iba na ang tinginan ng mga staff at nurses na nakakasalubong niya. Ang mga tingin nila ay tila takot at nangungutya. She doesn't even know kung bakit ganito sila makatingin. Nang makarating siya sa tapat ng kanyang opisina, ay kaagad niyang pinihit ang doorknob upang buksan ang pinto. Ang akala niya ay si Adrian ang sasalubong sa kaniya. Ngunit kadiliman ang una niyang nakita. Kinabahan pa siya, ngunit wala naman na pala rito ang lalaki. Pumasok na siya at kamumukha pa lamang niyang bubuksan, ang ilaw nang biglang may narinig siyang boses sa kanyang likuran. "You're not a great liar." Ang tila paos na boses ay sobrang pamilyar sa kaniya. Nagdulot iyon ng pagtayo ng kanyang mga balahibo. Dahil sakto sa kanyang tainga nang bumulong ito, haharap na sana siya, ngunit mabilis siyang kinorner ni Adrian sa pintuan, dahilan upang tumama ang kanyang likuran sa pinto. "Ang akala mo ba ay hindi kita makikilala?" Tanong ni Adrian. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mr. Valencia." Utal na tugon ni Elena. "Oh, are you sure? Do you think I'm dumb?" Tanong ni Adrian pabalik. Itinuro nito ang mga gamit niya sa lamesa na nagkalat. Naroon ang isa niyang valid ID kung saan tunay na pangalan niya ang nakalagay at apelyido pa rin ni Adrian ang nakasulat. "So long time no see, Mrs. Elena Valencia." Bumilis ang tibok ng puso ni Elena at hindi niya alam kung ano ang kaniyang sasabihin. Mukha yatang wala na siyang kawala pa, nakilala na siyang ni Adrian. Malakas niyang itinulak sa dibdib si Adrian. Ngunit hindi iyon sapat upang lumayo ito sa kanya. Sa halip, kaagad na tinanggal ni Adrian ang suot niyang face mask. "Ano ba? Stay away from me!" Sigaw niya rito, ngunit hindi ito nakinig. "Sobrang tagal mong nawala." "Ilang taon na ba? 5 or 6 years? Wika ni Adrian na tila iniisip ang mga nakaraang taon. Ano kung matagal akong nawala? Wala ka nang pakialam doon." Napangisi si Adrian. "Tama ka. Wala na nga akong pakialam pa sa'yo. But what you did earlier was unforgivable. Inilagay mo sa alanganin ang buhay ng anak ko." Galit na sigaw ni Adrian, dahilan kaya napapitlag si Elena. Kasalanan ko?" Hindi makapaniwalang tanong ni Elena. "Paano kung naging kasalanan yon?" Mahina ang puso ni Luke. "Mahina nga dahil yun sa'yo. Bago ka mawala noon, hindi ba't itinulak mo si Vanessa? Dahilan kaya siya nanganak ng nasa 37 weeks pa lang." Napaawang ang labi ni Elena. Ano? Anong sinasabi mo?" Naguguluhan niyang tanong. "Nagmamaang-maangan ka pa? Noong malaman mong ako ang ama ng dinadala niya? Hindi ba't nagalit ka at sinaktan mo siya?" Napailing si Elena. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi yan totoo." "Don't deny it, Elena. Dahil sa galit mo rin sa akin, dahil hindi na kita binisita pa, kaya sinaktan mo siya. Now, my son is suffering because of you." Hindi makapaniwala si Elena sa kaniyang mga narinig. Kung ganon ay bagong kasinungalingan na naman ang sinabi ni Vanessa. Bukod sa pagkuha nito sa kanyang anak at balak na pagpatay sa kanya, ay siniraan pa siya nito kay Adrian. Anong klaseng tao ba si Vanessa? At tila nilamon na ng demonyo ang kanyang pagkatao. "Hindi ko siya sinaktan. Wala akong sinasaktan. Ang pag-iwan mo sa akin noon, matapos ng kasal, ay totoong nakasakit sa akin. Pero hindi yon sapat para manakit ako." Lakas loob niyang tugon kay Adrian. "I don't believe you." "Then don't." Pero isa lang ang masasabi ko, Adrian. Ang katotohanan ay lalabas at lalabas. At kapag nangyari yon, ay sana handa kang humingi sa akin ng tawad. Napangisi si Adrian. "Yan, that's who you are." Ang isang Elena na akala mo'y santo. Noon, akala ng lahat hindi mo pa kana ang nangyari sa atin. Ngunit malinaw na sa akin ngayon lahat. Ganyan ka talaga ka-obsess sa akin, no? Ultimo anak ko ay hindi mo na kinaawaan. Parang sinaksak si Elena sa huling sinabi ni Adrian. Gusto niyang sumigaw, gustong isigaw na anak niya rin si Luke. Kaya wala itong karapatan na pagsalitaan siya ng ganito ngayon. But this is not the right time. You're unbelievable, Adrian. Ngayon, kung wala ka ng kailangan, ay maaari ka nang umalis sa opisina ko. Aalis ako.
Hindi lang dito sa opisina mo, kundi pati sa hospital na to. Ililipat ko ang anak ko sa ibang hospital. Bigla ay napasinghap si Elena at nataranta. Ano? Teka, hindi mo pwedeng gawin yan. Napakunot ng noo si Adrian. At bakit hindi ha? I am his father. At kayang-kaya ko siyang dalhin kahit sa ibang bansa pang hospital. Napakuyom ng kamao ni Elena at hindi niya mapigilang kagatin ang ibabang labi niya. Are you trying to seduce me? Sabay naglabas ng nakakalokong ngiti sa labi si Adrian. Napailing si Elena. Dream on! Mr. Valencia, kaya ko lang naman nasabi na hindi mo siya pwedeng ilipat ay dahil naka-admit na siya rito ngayon sa hospital. Kapag may nangyaring masama sa kanya habang inililipat mo siya, ay hindi sasagutin iyon ng hospital. You need to sign a waiver na wala kaming pananagutan sa kanya. So think twice. Nasa delikadong sitwasyon ang anak mo. Napaisip sandali si Adrian. Kung pagbabasehan ang sitwasyon ngayon ni Luke, ay totoong kritikal ito at nasa hindi maayos na kondisyon. Hindi niya pwedeng isaalang-alang ang buhay ng kanyang anak para lang sa nakaraan. Nila ni Elena. Hindi ba mas delikado siya kung narito siya sa pangangalaga mo? Tanong ni Adrian. Doktora ako, Adrian. Not a murderer. Gaya ng naitanim dyan sa isip mo. Iyon nga ang mas nakakagulat. 6 years ago, you were nothing. But look at you now. Isa ka ng doctor. Hindi ba nakakapagtaka yun? Hindi, dahil kapag ang tao may pangarap, kayang-kaya niya itong gawin upang matupad. Now, you can leave if you don't have anything to ask. But I want to tell you something. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Adrian nang biglang may kumatok sa pintuan. Boss, narito na po sa hospital si Miss Vanessa. Boses iyon ng tauhan ni Adrian. Okay, susunod ako. Tugon ni Adrian bago muling humarap kay Elena. Kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag na huwag kang magpapakita kay Vanessa. Mas pipiliin kong tahimik ang buhay namin kaysa malaman ng lahat na buhay ka. Ayoko nang masangkot sa gulo. At sana ganun ka rin, dahil as of now, apelido pa rin ng Valencia ang dala-dala mo. Tila isa itong babala ni Adrian bago tuluyang lumabas ng opisina niya. Naiwan si Elena na nanginginig ang mga daliri dahil sa galit. Galit na galit siya kay Vanessa sa mga kasinungalingan nito at paninira sa kanyang pagkatao. Wala itong puso. Ngayon, si Luke ang siyang nagsasuffer dahil sa ginawa ni Vanessa na maagang pagpapaanak sa kanya. Maghintay ka, Vanessa. Babawiin ko ang anak ko. Wika ni Elena. Tungkol naman sa kanyang apelido, totoong dala-dala pa rin niya ang apelido ni Adrian dahil hindi naman sila nagkaroon ng annulment. Ang alam lang ng lahat ay patay na siya. Iyon ang basehan kung kaya't maaaring ikasal si Adrian sa iba. She's still the legal wife of Adrian Valencia. At magagamit niya ito sa tamang panahon. Sa kabilang banda, dali-daling umalis si Adrian sa opisina ni Elena at nagtungo sa hospital room ni Luke. Naabutan niya si Vanessa na nasa labas ng pinto at tila may kausap sa cellphone. Nang makita siya nito ay kaagad na ibinaba nito ang cellphone at sumalubong sa kanya. Saan ka ba nang galing? Galit na tanong ni Adrian kay Vanessa. Babe, alam mo naman na me time ko today, di ba? Tugon ni Vanessa na medyo may pagkamaarte ang boses. Me time? Vanessa, naririnig mo ba ang sarili mo? Our son is sick. Tapos may me time ka pang nalalaman? Hindi ko naman alam na aatakihin si Luke ng sakit niya. Kung alam ko lang, edi sana hindi na ako tumuloy pa sa lakad ko. Bakit hindi makontak ang number mo kanina? It was an emergency, Vanessa. Kasi wala yatang signal doon sa salon. Napahilamos na lamang si Adrian sa kanyang mukha. You are a mother. So act like one. Inis na sambit ni Adrian bago pumasok sa hospital room ni Luke. Naiwan si Vanessa sa labas na nakasimangot. Ang totoo ay sinadya niyang patayin ang cellphone niya kanina para walang istorbo sa pamper time niya. Wala naman talaga siyang pakialam kahit atakihin o mamatay pa si Luke. Hindi naman niya ito tunay na anak at isa pa, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila kasal ni Adrian. She doesn't know why Adrian keeps trying to resist her. Kinagabihan, nang makaalis na sila Vanessa at Adrian, ay siya namang pagpunta ni Elena sa hospital room ni Luke. Nakita niya sa labas ng pinto ang isang matangkad na lalaki na may malaking pangangatawan. Let me in. Utos niya rito. Paumanhin po,
Ngunit mahigpit na ipinag-utos po sa amin ni Mr. Valencia na walang papapasukin na kahit sino hanggat wala siya rito. Tugon ng tauhan ni Adrian na siyang nagbabantay sa labas ng pinto. But I am his doctor. Kailangan ko siyang masuri bago ako bumalik sa opisina ko. Dahilan ni Elena. Pero kasi, kapag may nangyaring masama sa bata, ay handa ka bang managot? Bigla ay namutla ang bantay. Hindi po. Then, buksan mo ang pinto at papasukin mo ako. Walang nagawa ang bantay kundi sundin ang utos ni Elena. Mas natatakot siyang may mangyaring masama sa anak ng boss niya dahil kapag nagkataon ay tiyak na buhay niya rin ang kapalit. Pagpasok ni Elena sa loob, ay hinintay niyang isara ng bantay ang pintuan bago niya tanggalin ang suot niyang face mask. Marahan siyang lumapit sa nakahigang si Luke. Habang may suwero at oxygen na nakakabit sa murang katawan nito, hindi mapigilan ni Elena ang hindi mapaluha, lalo na nang makita niya ito ng mas malapitan. Anak, ako ito. Ang mommy mo. Naluluhang sambit ni Elena. Hinaplos niya ang buhok ni Luke. I'm sorry, hindi ka naprotektahan ni mommy noon. I'm sorry kasi mahina si mommy noon. Sorry talaga. Bumuhos ang luha at paghikbi ni Elena sa loob ng hospital room na yon. Sobrang sakit sa puso na makita niya ang panganay niya na nasa ganoong kalagayan. If Vanessa didn't do that, malusog sana si Luke at kumpleto niyang kasama ang kambal na anak. Sabay sana niyang nabantayan at nasubaybayan ang paglaki ng dalawa. Binalak ni Elena na dito na lang muna matulog. Ngunit nakatanggap siya ng text message mula kay Maximus. Mommy, I'm on my way at your work. Dinakasan ko po si Mamala. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang mabasa yon. Mabilis siyang lumabas ng hospital room ni Luke at dali-daling lumabas ng hospital. Tinatawagan niya ang cellphone ni Maximus ngunit hindi ito sumasagot. No anak, hindi ka pwedeng pumunta dito ngayon. Baka makita ka ng daddy. Umat mapagkamala na ikaw si Luke, wika ni Elena sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, ngunit walang kotse ang humihinto upang may ibabang pasahero. Habang patagal ng patagal ang oras, ay lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Muli niyang idinyal ang numero ni Maximus. Baby, sagutin mo please, sambit niya. Baby? Bigla ay napalingon siya sa nagsalita sa kanyang likuran. It was Adrian. So, mayroon ka ng boyfriend? Tanong muli nito. Lihim na napakuyom ng kamao si Elena. Bakit ba basta na lang palaging sumusulpot ang lalaking ito? Bakit ngayon pa kung kailan hinihintay niya si Maximus? Inis niyang tanong sa kanyang isipan. Ano naman sa'yo? Prangka niyang tugon. Napangisi si Adrian. Ano naman sa akin? Baka nakakalimutan mo. Mistress Valencia ka pa rin. Pinutol niya ang pagsasalita ni Adrian. Hindi ko nakakalimutan yan. Pero baka ikaw ang nakakalimutan. Mung nagkaroon ka ng anak sa ibang babae, kahit nakasal pa rin tayo. So, mind your own business. Sabay irap ni Elena at lumayo ng kaunti kay Adrian. Muli ay itinuon ni Elena ang kanyang paningin sa kalsada. Habang si Adrian ay inis na lamang na iniwan siya. Kahit paano ay nabawasan ang nerbiyos ni Elena. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang dulo ng kalsada, isang maliit na batang lalaki ang papalapit sa ospital. At sa bawat hakbang nito, mas lalo siyang lumalapit sa lalaking hindi niya dapat makita. Mommy! Sigaw ni Maximus nang makita siya nito. Oh my God! Halika anak! Dito tayo! Kaagad niyang binuhat si Maximus at dinala sa gilid ng hospital. Anak, gabi na. Bakit ka nagpunta rito? Tanong ni Elena. Dinalhan po kita ng dinner mo. Mommy, hindi ka po kasi kumain kanina bago ka umalis? At nabanggit din po ni Mamala na hindi ka po uuwi ngayong gabi. So I'm here po. Maximus, delikado ang magpunta ka rito ng mag-isa. Hindi ito tulad sa Canada. You know that I can protect myself, Mom? And after this, I will go home safe and sound. Oo nga, I know na kaya mo na ang sarili mo dahil big boy ka na. Pero hindi pa rin okay na pupunta ka rito ng mag-isa. Next time, magsabi ka na lang kay Mamala mo para masamahan ka niya. Pero sa ngayon ay huwag na muna. Maybe next week na lang? Tumango si Maximus. Okay, Mommy. I'm sorry po. It's okay. Mamala will pick you up. Ilang minuto lamang ang lumipas nang dumating si Tita Cynthia. Naku, itong batang to. Nakalusot pa sa akin. Sambit nito. Okay lang po, Tita Cynthia.
Napagsabihan ko naman na po siya, sambit ni Elena. Sorry po, mamala, paghingi naman ng tawad ni Maximus. Pagkatapos ay sumakay na ito sa kotse at umalis na. Napabuntong hininga na lamang si Elena dahil sa sitwasyon nila ngayon. Kailangan niyang maging mas maingat. Pagbalik niya sa loob ng hospital ay dumiretso siyang muli sa kaniyang opisina. Pagbukas niya pa lamang ng pinto ay kaagad na siyang nagtaka kung bakit nakaawang iyon. Naningkit ang kanyang mga mata nang bigla niyang maamoy ang tila pamilyar na pabango ni Adrian. Saktong pagbukas niya ay nakita niya itong nakaupo sa kanyang lamesa, nakatingin sa kaniya na para bang kanina pa siya hinihintay. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Mukhang nasasanay kang maglabas-masok dito sa opisina ko ah. Masungit na sambit ni Elena. So ayan pala yun? Yan pala ang hinihintay mong dalhin ng boyfriend mo? Sambit naman ni Adrian habang nakatingin sa daladala niyang pagkain. And so? Nothing. It's just baduy lang ng ganyang way of treatment. Napangisi si Elena. Baduy for you dahil isa kang batong tao. But for me, sobra kong naa-appreciate to. At kinikilig ako sa tuwing nilulutuan niya ako ng masarap na pagkain. Sinadya niyang sakyan ang maling akala ni Adrian. Napansin niyang sakyan ang maling akala ni Adrian. Kaya mas mabuting hayaan na lamang niyang mag-isip. Ito nang kung ano kaysa malaman nito ang totoo. Ginagawa ko rin naman yan. Pero hindi sa'yo. Okay, I don't care. Umalis ka na sa opisina ko dahil wala namang sense ang mga sinasabi mo. Inilapag ni Elena ang bauna na may lamang pagkain sa kanyang lamesa. Samantala, tumayo ng maayos si Adrian at muling tumitig sa kanya. Nagugutom ako. Napakunot ng noo si Elena. E di kumain ka, pero wag dito. Hindi na natuloy ni Elena kanyang sasabihin dahil kaagad na binuksan ni Adrian ang kanyang baunan. Kinuha nito ang fried chicken at kaagad na kinagatan iyon. Kasunod nito ay kumuha siya ng kanin at ang isa pa niyang ulam na pininyahang manok. Parang ilang araw nang hindi nakakain ang bilyonaryo sa bilis nitong kumain. Napatingin na lamang si Elena sa kaniya habang unti-unting nauubos ang pagkain. Wala siyang nagawa kundi panoorin itong kumain hanggang sa tuluyang maubos ang lahat. Bilyonaryo ka, pero kung kumain ka, parang patay gutom ka. Tanging naisambit na lamang ni Elena. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, pinunasan lamang nito ang gilid ng kanyang labi gamit ang tissue. At saka muling tumingin kay Elena. Masarap. Ang alin? Yung pagkain. Napailing si Elena. E di bumili ka ng sarili mo. Bahagyang ngumisi si Adrian. Hindi kasi pareho ang lasa. Anong ibig mong sabihin? Mas masarap kapag galing sa taong gusto kong kainabangan. Napatigil si Elena. Hindi niya alam kung seryoso ba si Adrian o sadyang nang iinis lamang. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, may kakaibang kaba siyang naramdaman sa presensya nito. Kinuha nito ang fried chicken at kaagad na kinagatan iyon. Kasunod nito ay kumuha siya ng kanin at ang isa pa niyang ulam na pininyahang manok. Parang ilang araw nang hindi nakakain ng bilyonaryo sa bilis nitong kumain. Napatingin na lamang si Elena sa kaniya habang unti-unting nauubos ang pagkain. Wala siyang nagawa kundi panoorin itong kumain hanggang sa tuluyang maubos ang lahat. Bilyonaryo ka, pero kung kumain ka, parang patay gutom ka. Tanging naisambit na lamang ni Elena. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, pinunasan lamang nito ang gilid ng kanyang labi gamit ang tissue. At saka muling tumingin kay Elena. Masarap. Ang alin? Yung pagkain. Napailing si Elena. E di bumili ka ng sarili mo. Bahagyang ngumisi si Adrian. Hindi kasi pareho ang lasa. Anong ibig mong sabihin? Mas masarap kapag galing sa taong gusto kong kainabangan. Napatigil si Elena. Hindi niya alam kung seryoso ba si Adrian o sadyang nang iinis lamang. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, may kakaibang kaba siyang naramdaman sa presensya nito. Water. Tila utos ni Adrian. Hindi naman alam ni Elena kung bakit kusa niyang ibinigay ang tumbler niya na may lamang tubig. Walang pag-aalinlangan na uminom si Adrian at pagkatapos ay dumighay pa ito. You're unbelievable, Adrian. Naiiling na sambit ni Elena. Hindi naman masarap. Napaawang ang labi ni Elena. Wow, hindi masarap pero halos walang natirang pagkain? Naglapag ng lilibuhing pera si Adrian sa kaniyang lamesa.
Oh, heto, umorder ka na lang ng pagkain mo. I gotta go. Sabay tumalikod na ito at naglakad patungo sa pinto. Ang totoo ay ayaw lang talaga ni Adrian ipatikim kay Elena ang pagkain galing sa nobyo nito. Dagdag pa dito na gusto niyang inisin ito. Bigla ay huminto si Adrian nang may maalalang isang bagay. Humarap itong muli kay Elena. By the way, huwag mong balakin na gawaan ng masama ang anak ko. For your information, I have a CCTV on his room. Kaya makikita ko lahat ng gagawin mo. And on fact, ay maaari kitang ipaaresto. Matapos sabihin yon, ay tuluyan ng umalis si Adrian habang si Elena ay naiwan na ng lalaki ang mga mata. May CCTV? Nataranta siyang bigla. Naku, tiyak na nakuhaan ang pagpunta ko kanina roon. Kailangan kong makuha ang SD card ng CCTV at palitan yon ng bago. Naisip niyang kuhain ang SD card ng gabi na yon, ngunit napag-alaman niya na naroon si Adrian at doon magpapalipas ng gabi. Kaya naman wala siyang nagawa kundi hintayin na lamang na mag-umaga at umalis ito. Kinabukasan, tinempuhan ni Elena na lumabas na si Adrian ng hospital room ni Luke. Mabilis siyang umiskapo, lumapit sa bantay. I need to check his vital signs, sambit niya. Pero mayroon ng nurse kanina na tumingin kay Luke kanina. Nagugulangan na sambit ng bantay. Nurse yon, ako doktor. Magkaiba kami ng kailangan na sulatan ng record. Paliwanag ni Elena. At nag-finger cross pa siya at hinihiling na sana ay paniwalaan siya ng bantay. Napakamot sa noo ang bantay. Sige po, pasok ka na doktora. Ngiting tagumpay ngayon si Elena. At nang makapasok siya ay kaagad siyang lumapit kay Luke, wala pa rin itong malay hanggang ngayon. Ngunit normal na ang breathing nito, pati ang vital signs. Anak, namiss kita kaagad. Saan kaya tinago ng daddy mo ang CCTV? Sabay tingin ni Elena sa kisame. Wala naman sa taas. Ipinalibot ni Elena ang kanyang paningin. At hinanap niya kung saan posibleng nilagay ni Adrian ang CCTV. Sakto, naman na napatingin siya sa teddy bear na nasa side table. Wala naman silang display na ganito sa mga hospital room. Kaya naningkit ang mga mata niya at nilapitan niya ito kaagad. Tiyak na hindi maghihinala si Adrian. Matapos niyang palitan ay lalabas na sana. Siya nang biglang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa labas ng pintuan. There you are. Sambit niya nang makita ang maliit na device ng CCTV sa loob mismo ng mata ng teddy bear. Kinuha ni Elena ang maliit na device ng CCTV sa loob mismo ng mata ng teddy bear. Mabuti na lang at handa siya, hindi lang SD card ang dala niya, kundi isang maliit na device din ng CCTV na tulad ng hawak niya ngayon. Kaya kung palitan man niya ito ay, "Where's Adrian?" Tanong ni Vanessa sa bantay. "Wala po siya rito, Miss Vanessa. Kaaalis niya lamang po." Tugon ng bantay. "Ano ba naman yan? Ngayon na nga lang ako bibisita, wala pa siya." Reklamo ni Vanessa. Sabay sumilip sa bintana. Sino yung nasa loob? Kunot noo nitong tanong. Mula kasi sa labas ay kita pa rin sa loob kung may tao ba, ngunit blurred dahil ang salamin ay doble ang kapal. Yung personal doctor po ni Luke. Personal doctor? I didn't know na mayroong kinuhang personal na doctor si Adrian. Sabay ikot ng mga mata ni Vanessa. "Buksan mo ang pintuan. I want to meet him." "Ay, hindi po siya lalaki, kundi babae." "What? Babae?" Gulat na tanong ni Vanessa. Kasabay nito na binuksan ng bantay ang pinto. Dali-daling pumasok si Vanessa sa loob. Habang si Elena ay mabilis na nagpanggap na nagsusulat ng vitals record ni Luke. "So, you are Luke's personal doctor?" Salubong kaagad ni Vanessa. Yes po. Ako nga po." "Since babae ka, I just want to warn you, layuan mo ang asawa ko. Baka mamaya gaya ka lang din ng ibang babaeng umaaligid sa kanya. Akusa nito sa kanya." "Asawa niyo po si Sir Adrian?" Pero ang sabi niya ay matagal nang patay ang asawa niya. Sabay ngisi ni Elena. Good thing she's wearing a face mask. What? Sinabi niya yun? Gulat na tanong ni Vanessa. Opo, at sinabi rin niya na wala na siyang balak pa na magpakasal. Dahil focus na lamang siya sa kaniyang anak. Nakita niyang napakuyom ng kamao si Vanessa. He also said that? Opo, hindi ko naman po magagawang gumawa ng kwento. Dahil alam ko na hindi basta-bastang tao si Sir Adrian. He's so evil.
Inis na tumalikod si Vanessa, ngunit muling humarap kay Elena. If Adrian asking if bumisita ba ako, ay sabihin mo, oo, at inalagaan ko kamo si Luke, saka pinalitan ng kanyang damit. Ikaw na bahalang gumawa ng kwento basta pabanguhin mo ang pangalan ko. I need to relax, dahil baka lumabas ang wrinkles ko sa stress ko sa kanya. Muling tumalikod si Vanessa at tuluyang lumabas ng hospital room ni Luke. Napabuntong hininga naman si Elena. Ganyang klaseng ina ba siya sa'yo, Luke? She doesn't deserve you, my son. May lungkot na sambit ni Elena. Hinalikan ni Elena sa noo si Luke bago siya tuluyang lumabas ng hospital room nito. Bumalik siya sa kanyang opisina at sa kanyang lamesa ay nakita niyang may paper bag na nakapatong. Ano naman to? Kunot noon niyang tanong. Nang buksan niya iyon ay cute na lunchbox ang naroon at mayroong favorite food niya. It was lasagna. Pero sino naman ang nagbigay nito? Napakunot ng noo si Elena nang pumasok sa kanyang isipan si Adrian. No, imposible na siya ang nagbigay nito. Baka si Ethan or Tita Clara ang nagpadala. Sinimulan na niyang kainin iyon at super happy talaga ng umaga niya. Parang nabigyan siya ng pag-asa na mayroong mangyayaring maganda sa araw na iyon. Nang mag-rounds siya, madalas niyang daanan ang kwarto ni Luke. At laking pasasalamat niya nang hindi niya nakikita si Adrian. Dr. Gomez, anong sikreto mo at mukhang napaamo mo si Sir Adrian? Tanong sa kanya ni Director Richard nang magkataon na sabay sila sa elevator. Napailing at napangiti si Elena. Ano po bang ibig niyong sabihin, Direktor? Ginawa ko lang naman ang gusto niya, ang suriin ng anak niya. Natitiyak kong hindi lang yan ang dahilan kung bakit bigla siyang umamo. Mukhang tinamaan yata sa'yo eh. Ha? Tinamaan po? Na love at first sight, ganon. Paano niyo naman po nasabi yan? Aba, kanina nakita ko siyang may bitbit na paper bag. Sinundan ko siya at nakita ko na sa opisina mo siya pumasok. Mabilis na napakunot ng noo si Elena at napatingin sa direktor. Napaisip siyang bigla. Paper bag? At yung lasagna? Direktor, bakit hindi niyo siya pinigilan? Inis niyang tanong, dahilan kaya nagulat ang direktor. Abay, bakit ko naman siya pipigilan? Isn't that sweet? Sweet? Direktor, ang laman ng paper bag ay lasagna niya. Favorite food ko yon at kinain ko na. What if may lason pala yon? Ang OA mo naman mag-react. Kung may lason yon, dapat ay wala ka rito sa harapan ko at nakikipagtalo. Dapat ngayon ay bumubula na ang bibig mo. Pambabara sa kanya nito. Sakto naman na nagbukas ang elevator at nauna nang lumabas ang direktor habang siya ay inis at padabog na lumabas. She can't believe that she ate that lasagna na galing pala kay Adrian. Inis siyang bumalik sa kanyang opisina. Naroon pa ang paper bag at baunan kaya mabilis niyang tinapon ito sa basurahan. Biglang nataranta si Vanessa. Si CCTV? Bakit kailangan pa nating tingnan yun? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang kalmado sa kanyang muka. Because it will show us what really happened to Luke. Malamig na sagot ni Elena. Kung wala kang ginawang masama, then you have nothing to worry about. Kitang-kita sa mga mata nito ang kaba. Adrian, hindi naman kailangan pa nating gawin yan. Ang mahalaga ngayon ay ang anak natin. Tingnan mo, okay na ulit siya. Ngunit hindi kumibo si Adrian. Sa halip, nakatitig lamang ito kay Luke. Do it, malamig nitong utos. Napalingon si Vanessa sa kaniya. What? Check the CCTV footage. Namutla si Vanessa. Hindi niya inaasahang siya mismo ang mag-uutos. Na tingnan ang CCTV, alam niyang kapag nakita roon ang ginawa niya, tapos na ang lahat. Babe, I think you're overreacting. Maybe nagkaroon lang talaga ng problema sa oxygen niya. Then the CCTV will prove that. Wala nang maisagot si Vanessa. Samantala, tahimik na nakatingin si Elena sa kanya. May kakaiba siyang napapansin sa kilos nito. Ang panginginig ng mga kamay, ang pag-iwas ng tingin, at ang biglaang pamumutla. May tinatago siya. Director Harold, tawag ni Elena. Yes, Doktora? Please have someone retrieve the CCTV footage from this room. Napatingin si Vanessa sa kanya. Wait! Mabilis niyang napigilan ang sarili. Why are you so eager to check it? Tanong niya, pilit na ngumiti. Baka naman masira lang ang privacy namin. Privacy? Singit ni Elena. Your son almost lost his breath. This isn't about privacy anymore.
It's about finding out what happened to him. Tahimik ang lahat. Biglang nagsalita si Adrian. Enough. Get the footage. Yes, sir. Sagot ng isang staff bago mabilis na umalis. Napakuyom naman ang kamao ni Vanessa. Hindi pwede. Kung makita nila ang recording, malalaman nilang siya ang gumalaw sa oxygen ni Luke. Hindi niya alam na ang CCTV na iniwan niyang nakatutok sa silid ay hindi na totoong device. At higit sa lahat, hindi niya alam na si Elena mismo ang nagpalit nito. Samantala, palihim na napangiti si Elena sa likod ng kaniyang face mask. Subukan mong magsinungaling ngayon, Vanessa. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang makaligtas. Anong CCTV? What are you talking about? Tanong ni Vanessa. Tumingin si Elena kay Adrian. Just like what you said, naglagay ka ng CCTV rito, hindi ba? Iyon ang sabi mo sa akin. Di panoorin natin. Napatingin si Vanessa kay Adrian. Naglagay ka ng CCTV? Bakit hindi mo sa akin sinabi yon? Bakit? Natatakot ka na ba ngayon? Lakas loob na tanong ni Elena. Kung noon ay natatakot siya kay Vanessa, ngayon ay wala na ang takot na iyon dahil mas importante na sa kanya ang kalagayan ng anak niya. Hindi na niya hihintayin pa ang tamang pagkakataon dahil baka huli na kung maghihintay pa siya. Hindi! Bakit naman ako matatakot? At least malalaman natin na hindi ako nagsisinungaling. Kung ganon, let's watch the CCTV. Pumapayag ka ba, Adrian? Hindi naman alam ni Adrian kung sino ang dapat niyang pakinggan. Vanessa was the mother of his child, while Elena was his runaway wife. Adrian, kung papayag ka sa sinasabi ng doktor na yan, ibig sabihin ay wala kang tiwala sa akin. Kaagad na protesta ni Vanessa. Napangisi si Elena. Kailangan mo ba talagang magpaawa para ikaw ang paboran? Ikaw, doktor ka lang ni Luke, kaya wala kang karapatan na paratangan ako ng ganyan. I am his mother. Anak ko si Luke. Kaya paano ko siya magagawang saktan? May pagduro na sigaw ni Vanessa. Stop lying. He is not your son. Galit ding sigaw ni Elena. Namayani ang sandaling katahimikan sa buong hospital room. Habang si Vanessa ay tila namutla. What are you talking about? Sino ka para sabihin sa akin yan? Galit na sigaw ni Vanessa. Walang pag-aalinlangan na tinanggal ni Elena ang suot niyang face mask. At taas noo niyang tinitigan si Vanessa. Surprise, Vanessa! Nagulat ba kita? Tila pang-asar ni Elena. Ikaw, hindi maaari. Utal na sambit ni Vanessa. Mas namutla pa ito at pinagpawisan ng malamig. Patay ka na. Patay? Sinong patay? Bakit naman siya mamamatay? Naguguluhang tanong ni Adrian. Napatingin si Vanessa kay Adrian at tila hindi alam ang kanyang ipapaliwanag. Sige Vanessa, magpaliwanag ka. Sabihin mo kay Adrian ang ginawa mo sa akin. Napakunot ng noo si Adrian. Anong ginawa? Don't listen to her, Adrian. Remember, she pushed me kaya napaaga ang panganganak ko. Protesta ni Vanessa. Just like what I said, hindi ikaw ang ina ni Luke, kundi ako. You are the one who made me deliver him kahit wala pa siya sa tamang buwan. Napaawang ang labi ni Adrian. What? Anong sinasabi mo, Elena? I am Luke's mother, Adrian. Hindi na mapigilan pa ni Elena ang mapaluha. He's my son. Anak ko siya. Vanessa stole him from me. No! Hindi yan totoo. Wala kang pruweba. Diyan ka nagkakamali. I have solid proof. O sige, nasaan? Ipakita mo. Sininyasan ni Elena ang isang nurse. Ito ang nurse na inutusan niyang magdala ng DNA test nila ni Luke noong isang araw. At ngayon ay hawak na nito ang resulta, saka inabot iyon sa kanya. Inabot ni Elena ang papel kay Adrian. You should be the first one to see the result. Kitang-kita ang pagiging aligaga ni Vanessa ng mga oras na iyon. Tila alam na niya kung ano ang laman ng papel. Kaagad namang binuksan ni Adrian ang papel at binasa ang resulta. Habang binabasa niya ang bawat salita, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Paulit-ulit niyang tiningnan ang pangalan sa dokumento. Saka muling tumingin kay Luke. Impossible. Mahina niyang sambit. Adrian? Nanginginig na tawag ni Elena. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, muli niyang tiningnan ang resulta. Paternity-maternity DNA test result. Elena Gomez, biological mother. Match.
Nanigas ang buong katawan ni Adrian. Luke is your son. Sambit niya, halos hindi makapaniwala. Nagsimulang manginig si Vanessa. No, that's fake. Peke yan. Hindi yan totoong DNA test. Ngunit wala nang nakikinig sa kaniya. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang 6 na taon, nasa harapan na ni Adrian ang katotohanang matagal nang itinago sa kaniya. Si Elena ang tunay na ina ni Luke. It says positive. So, napatingin si Lucas kay Dorothy. All these years, nagsinungaling ka sa akin? Napakuyom ng kamao si Dorothy. Umiling si Dorothy. Hindi yan totoo. Nakita mo ako, 'di ba? Nakita mo akong nagbuntis. Ang malaki mong tiyan noon ay unan lang. Napatingin ang lahat sa kadarating lamang na si Tita Cynthia. Ikaw, traidor kang doktor ka, sigaw ni Dorothy. At sino ka naman? Tanong ni Lucas. Lucas, this is Dr. Cynthia. Siya ang doktor na binayaran ni Dorothy para paanakin ako ng maaga. Ang akala ni Dorothy ay patay na ako, ngunit ang totoo ay nawalan lang akin ng malay. Please, maniwala ka naman sa akin ngayon. Anak ko si Luke. Anak natin siya. Bunga ng gabing may mangyari sa atin. Tila sumasakit naman ang ulo ni Lucas sa mga impormasyong nalaman niya. Dorothy wants me dead dahil matagal na siyang may gusto sa'yo. Siya rin ang naglagay ng drug sa inumin mo kaya may nangyari sa atin. Leche kang babae ka. Dapat sinigurado kong patay ka na talaga. Susugod na sana si Dorothy kay Maxine nang biglang humarang si Lucas upang protektahan ito. Sige, subukan mong saktan si Maxine. Ako mismo ang makakalaban mo. Galit na sigaw ni Lucas. Lucas, no. Mahal mo ako, di ba? Magpapakasal pa tayo. Bubuo pa tayo ng masayang pamilya. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Dorothy. You are crazy. Hindi ako maaaring ikasal sa kahit na sino dahil kasal kami ni Maxine at ang pamilya na tinutukoy mo ay pangarap ko para sa amin ni Maxine. Minsan mo nang nalason ang utak ko at hinding-hindi na yon muling mangyayari pa. Lucas, please naman. Lumuhod si Dorothy sa kanilang harapan. I will do everything for you. Mahalin mo lang ako. Tumawag kayo ng security. Sa halip ay sigaw ni Lucas. Ang dalawang nurse ay dali-daling lumabas ng hospital room at tumawag ng security. Pumasok na rin doon ang isang bantay na tauhan ni Lucas at sa pilitan nilang inilabas si Dorothy. Maawa ka sa akin, Lucas! Please, mahal na mahal kita! Humahagulgol na iyak nito hanggang sa tuluyan itong mailabas sa hospital room ni Luke. Doon ay naiwan si Lucas, Maxine at si Tita Cynthia. Patawarin niyo sana ako sa nagawa ko. Inaamin ko na nasilaw ako ng pera, pero hindi talaga kaya ng konsensya ko na pumatay ng tao. Sambit ni Tita Cynthia. Naiintindihan ko, Tita Cynthia. Maraming salamat sa pagtulong sa amin ni Maximus. Naluluhang sambit ni Maxine. Ngayon, makakasama ko na rin pati si Luke. Teka lang, sino si Maximus? Ay, siya nga pala. Kasama ko nga pala siya. Sambit ng ginang at saka lumabas. At muling pumasok kasama na nito si Maximus. Wow! Napatingin si Lucas kay Luke na nakahiga sa hospital bed. Am I seeing Luke? No, Lucas. He's Maximus, Luke's twin brother. Nakangiting sambit ni Maxine. Oh, you mean we had twins? Tumango si Maxine at nilapit niya si Maximus. Anak, this is Adrian, your father. Father? Siya po ang daddy ko? Tanong ni Maximus at tila kinakabisado ang bawat hulma ng mukha ni Adrian. Kamukha pala kita, nakangiting sambit ni Maximus at mabilis na yumakap ka Adrian na siyang hindi naman inaasahan. Mahigpit na niyakap ni Adrian si Maximus. Pakiramdam niya ng mga oras na yun ay tila naging buo ang pagkatao niya. Hindi niya inakalang mararanasan niyang ngumiti ulit. Ang dami niyang naisip ng mga oras na yon. Sana hindi siya nakinig kay Vanessa sa mga kasinungalingan nito tungkol kay Elena. Mula sa isang gabing hindi inaasahan na may mangyari sa kanila, lahat pala yon ay kagagawa ni Vanessa. Napagtagpi-tagpi na niya ngayon ang lahat. Hindi mapigilan ni Elena ang hindi mapaluha. Plano niya sanang maghiganti. Ngunit sa ganitong sitwasyon siya dinala ng tadhana. Ang itama at ilabas ang katotohanan sa maayos na paraan. Tumayo si Adrian at humarap sa kanya.
Sorry, I wasn't there noong kailangan mo ako. I was blind by my emotion, at buong akala ko ay pakana mo ang lahat kung kaya't may nangyari sa atin. Vanessa feed me with lies, as in siniraan ka niya sa akin dahilan kung bakit hindi na ako umuwi pa sa bahay natin. I don't want to hurt you kaya mas pinili kong iwasan ka. Kailangan talagang pagbayaran ni Vanessa lahat ng kasalanang ginawa niya sa atin, lalong-lalo na sa mga anak natin. Don't worry, I will make sure na makukuha natin ang hustisya sa ginawa niya sa inyo, tugon ni Adrian. Sabay silang napatingin kay Luke. Maximus, he is your twin brother. He is your Kuya Luke, sambit ni Elena. Kuya Luke, get well soon. Para naman makasama na kitang maglaro. May bahid ang lungkot sa boses ni Maximus. Inakbayan ni Adrian si Elena habang nasa gitna nila si Maximus at nakatitig sila kay Luke na tila natutulog lamang. Bakas man ang pamumutla ng labi, ngunit kitang-kita pa rin ang guwapong mukha nito na tila nagmana sa kaniyang ama. 1 buwan na ang nakalipas. Nagkaroon na ng improvement ang paggaling ni Luke. It looks like a miracle na hindi na kailangan pa ng operasyon. Ngunit maraming mga bagay or activities na ipinagbabawal sa kanya. Nagising na rin ito at may ideya na pala kung ano ang totoo. Dahil, ayon dito ay madalas daw tawagin ni Adrian ang pangalan ni Elena sa tuwing lasing ito. So, palagi mo pala akong hinahanap for the past 6 years, ha? Why? Siguro ay crush mo rin talaga ako noon pa? Pagbibiro ni Elena habang nasa hapagkainan sila. Si Daddy, crush si Mommy. Pangaasar ng kambal nilang anak. Napangiti si Adrian at tila nasukol ng kaniyang mag-iina. Hindi lang crush. I like you talaga. Nabulag lang ako ng mga kasinungalingan ni Vanessa. That's why I distance myself from you. Pag-amin ni Adrian. Hindi inaasahan ni Elena ang diretsahang pag-amin ni Adrian sa kaniya. Kaagad na namula ang pisngi ni Elena at napainom tuloy siya kaagad ng tubig. Ay, si Mommy nagbablush! Siya naman ngayon ang tinutukso ng kambal nilang anak. Hindi na mapigilan pa ni Elena ang mapangiti at napapailing na lang habang nakatingin kay Adrian at sa mga bata. Ang dalawa nilang kambal na anak ay nakangiting nagkatinginan din. Daddy, why won't you marry again our mommy? Tanong ni Maximus. Yeah, that's right. Marry mommy again. Sekundahanong sambit ni Luke. Ngumiti si Adrian at ginulo ang buhok ng dalawa nilang anak. Mana talaga kayo sa akin dahil alam nyo ang nasa isip ko, tugon ni Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Elena. What do you mean? Bigla ay tumayo si Adrian at lumapit sa kanya sa kalumuhod. Mrs. Elena Valencia, will you marry me again? Napasinghap si Elena. Adrian, this time hindi lang dahil sa one-night mistake but because I love you at gusto kong ituloy ang naudlot na pagbuo natin ng masaya at kumpletong pamilya. Sambit ni Lucas, na tila nangingilid pa ang luha sa mga mata nito. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Maxine at kaagad niyang niyakap si Lucas. Yes! Yes na yes! Excited niyang tugon. Yehey! Mabilis din na yumakap sa kanila ang kambal nilang mga anak. Kitang-kita ni Maxine kung gaano kasaya ang mga anak nila. Ganon din si Lucas at ang kanyang puso ay sobrang natutuwa. She can't believe that after all what happened, ay mabubuo pang muli ang pamilya na minsan niyang pinangarap na buo at masaya. She can't ask for more dahil itong pamilya na binigay sa kanya ng Diyos ay sobra na. Tunay na ang pag-ibig ay kusang maglalapit sa inyo. Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, ang mga masamab nangyari ay kusang maglalaho at mapapalitan nyo ng kasiyahan. Just like what happened to them. Happy and contented. Wakas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang ganitong storya, ay huwag mahiyang mag-like, subscribe at click mo na rin notification bell para updated kayo sa mga bagong video.